Kung tatanungin mo ang karamihan sa mga ETF applicants kung ano ang pinaka nakakatakot na bahagi ng buong application process, ay malamang iisa ang magiging sagot nila. At ito ay ang panel interview. At naiintindihan ko sila kung bakit. Dahil kapag narinig natin ang salitang panel interview, ang unang pumapasok kasi sa isip natin ay maraming professors ang magtatanong, parang defense, at baka isang maling sagot lang ay hindi na tayo makapasa. Pero gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay na maaaring magbigay sa inyo ng kaunting kumpiyansa. Na sa karamihan ng pagkakataon, ang panel ay hindi naghahanap ng aplikanteng perpekto. At hindi rin nila inaasahan na alam mo ang lahat ng sagot. Ang gusto lang naman nilang malaman ay kung ang work experience na inilagay mo sa iyong application ay tunay, sapat, at nagpapakita ng competencies na inaasahan sa kursong iyong ina-applyan. So sa madaling salita, gusto nilang makilala ang professional na ikaw. Pero alam mo ba kung ano yung nakakalungkot? May mga applicants kasi na 10, 15, or 20 taon nang nagtatrabaho. Kompleto na ang mga requirements, maganda ang resume, malawak ang experience, pero pagdating sa panel interview, hindi sila nagiging successful. At ang mas nakakagulat, kadalasan ay hindi ito dahil kulang sila sa experience. Mas madalas, bumabagsak sila dahil sa mga simpleng pagkakamaling pwede naman sana nilang maiwasan kung alam lang nila kung ano ang hinahanap ng panel. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 pinakakaraniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang ibang applicants sa panel interview. At higit sa lahat, bawat dahilan ay sasamahan natin ng practical tips para alam mo kung paano ito may iwasan. Dahil ang layunin ng video na to ay hindi para takutin ka. Ang layunin nito ay para ihanda ka. So without further ado, let's get started. Hello everyone! Welcome back again to my channel. So ang channel na ito ay nakalaan para sa lahat ng gustong malaman ang tungkol sa ETF. So dito sa channel natin, regular po tayong nagbabahagi ng mga practical at updated na information tungkol sa qualifications, requirements, application process, mga ETF schools, degree programs, panel interview, portfolio, at iba pang mga mahalagang bagay na makakatulong sa iyong ETF journey. At kung gusto mong matuto pa tungkol sa ETF at gusto mong makasabay sa mga latest updates, practical tips at step-by-step guides, huwag mong kakalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe ka na din sa channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating mga ETF videos. At bilang attendance natin ngayong araw, mag-comment ka lang ng salitang ETF sa comment section. Gusto kong malaman kung sino ang mga nanonood ng video na to at binabasa ko talaga ang lahat ng comments ninyo. Madalas, ang mga tanong at suggestions ninyo ang nagiging inspirasyon ng mga susunod nating mga videos. Ngayon, kung handa ka ng matuto at gusto mo ulit makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa ETF, tara na at simulan na natin. So simulan natin sa ika-10 or top 10 na pinakakaraniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang ibang applicants sa panel interview. At ito ay hindi nila alam kung paano ipaliwanag ang kanilang sariling trabaho. Sa unang tingin, parang imposible itong mangyari, di ba? Paano namang hindi mo malalaman ang sarili mong trabaho? Pero sa actual na interview, ito ang isa sa mga pinakakaraniwang nangyayari. Halimbawa na lamang, tinanong ka ng panel, "Can you tell us about your current job?" At ngayon naman, sumagot ka. Ang sagot mo, "Supervisor po ako." Tapos tumigil ka na. O kaya naman, "Cashier po ako. Office staff po ako. Factory worker po ako." At hanggang doon na lang ang paliwanag mo. Ang problema, hindi naman ang job title ang gustong marinig ng panel. Dahil alam na nila kung ano ang ibig sabihin ng cashier, supervisor, office staff, or team leader. Ang gusto nilang malaman ay ano talaga ang ginagawa mo. Ano ang mga responsibilities mo araw-araw? Anong klaseng problema ang ikaw mismo ang nagsusolve? May mga tao ka bang minamanage? May mga desisyon ka bang ginagawa na nakakaapekto sa operasyon ng kumpanya? Halimbawa na lamang, kung supervisor ka, hindi sapat na sabihin mong nagmamanage ka lang ng tao. Mas maganda kung sabihin mo na ikaw ang gumagawa ng schedule ng 10 empleyado, nag-a-assign ng workloads, nagre-resolve ng conflicts, at nagsisiguro na naabot ng team ang kanilang daily targets. Kung cashier ka naman, hindi lang dapat tumatanggap ng bayad ang isagot mo. Dahil baka ikaw
rin ang gumagawa ng end-of-day cash reconciliation, nag-handle ng customer complaints, tumutulong sa inventory, or gumagawa ng daily sales report. So napakalaking kaibahan ng dalawang paraan ng pagsagot na to. Dahil sa pangalawang sagot, mas nakikita ng panel ang lawak ng iyong experience. Kaya bago ang interview, huwag mong kabistuduhin ang job title mo. Ang gawin mo, balikan mo ang araw-araw mong ginagawa sa trabaho. Isipin mo ang mga problemang nalulutas mo, ang mga responsibilidad na ipinagkakatiwala sa'yo, at ang mga skills na na-develop mo sa paglipas ng maraming taon. At doon, manggagaling ang pinakamagandang sagot sa panel interview. Pero alam mo, may napansin akong isang pattern. Kasi kadalasan, ang mga taong hirap ipaliwanag ang sarili nilang trabaho ay sila rin ang nahihirapang sagutin ang isa pang napakahalagang tanong ng panel. At ang tanong na iyon ay kung bakit ito ang kursong pinili mo. Dahil kahit gaano pa kahaba ang work experience mo, kung hindi mo maipapakita ang connection nito sa degree na ina-applyan mo, natural lang na magkaroon ng maraming follow-up questions ang panel. At iyan ang pag-uusapan natin sa number 9 na dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang ibang applicants sa panel interview. At ito ay dahil hindi nila maikonekta ang kanilang work experience sa ina-apply ang kurso. At isa ito sa mga bagay na madalas hindi napapansin ng applicants. Ang iniisip kasi ng iba, mahigit 10 taon na akong nagtatrabaho, siguro sapat na yon. Pero sa ETF po, hindi lang tagal ng experience ang mahalaga. Mas mahalaga rin kung paano ito konektado sa kursong gusto mong tapusin. Halimbawa na lamang, nag-a-apply ka ng Bachelor of Secondary Education, pero ang buong work experience mo ay nasa warehouse operations at wala kang naging experience sa training, mentoring, coaching, or anumang teaching-related responsibilities. Kaya natural lang na itanong ng panel sa'yo kung bakit Bachelor of Secondary Education ang napili mong degree. Pero hindi ibig sabihin nito na mali ang application mo. Ang gusto lang nilang maintindihan ay kung ano ang naging basis mo sa pagpili ng course na yon. May mga pagkakataon kasi na ang isang trabaho ay may mga responsibilities na hindi agad nakikita sa job title. Halimbawa na lamang, ikaw pala ang nagtuturo sa mga bagong empleyado. Ikaw ang gumagawa ng training materials. Ikaw ang nagkakandak ng orientation. So kung may papaliwanag mo ang mga yon ng malinaw, mas madaling makita ng panel ang connection ng iyong experience sa kursong ina-applyan mo. Kaya bago ka humarap sa panel, itanong mo muna sa sarili mo. Kung tatanungin nila ako kung bakit ito ang napili kong degree, masasagot ko ba yun ng malinaw? So kung oo ang sagot mo, malaking hakbang na iyon para maging matagumpay ang iyong interview. Ngayon, sabihin nating malinaw na sa iyo ang connection ng experience mo at ang kursong gusto mong kunin. So marami ang nag-aakalang sapat na yon. Kaya ang susunod nilang ginagawa ay naghahanda na ng mga sagot na halos kabisado na nila. Sa isip kasi nila, mas professional silang pakinggan kapag scripted ang bawat sasabihin. Pero ang hindi nila alam, ito mismo ang minsang nagiging dahilan kung bakit nagdududa ang panel. At iyan ang pag-uusapan natin sa number 8 na dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang ibang applicants sa panel interview. At ito ay dahil sobrang memorize na nila ang kanilang mga sagot. So wala naman pong masama sa paghahanda. Sa katunayan, dapat talaga tayong mag-practice bago ang interview. Pero magkaiba po kasi ang salitang prepared at salitang memorize. Kapag prepared ka kasi, alam mo kung ano ang gusto mong sabihin. Kapag memorize naman, para kang umaasang walang mababago sa script mo. At dito po nagsisimula ang problema. Dahil ang panel interview ay hindi po isang recitation. Ito po ay isang conversation. So kapag nagtanong ang panel ng follow-up question tulad ng, can you give us a specific example? Or kaya naman, what happened after that? So dahil sa mga follow-up questions na to, nawawala ang flow ng applicant. Hindi dahil sa wala siyang experience, kundi dahil ang kabisado niya ay ang script, hindi ang sariling kwento niya. So mas gusto ng panel ang simpleng sagot na totoo kaysa sa napakagandang English na halatang minemorize lamang. Kaya tandaan mo na ikaw ang expert sa sarili mong trabaho. Walang nakakakilala sa work experience mo ng mas mabuti kaysa sa'yo. Kaya wag mong isipin na kailangan mo magsalita na parang nasa beauty pageant or nagtitesis defense. Instead, magsalita ka na parang may taong gustong maintindihan ang ginagawa mo sa trabaho. Kapag gano'n ang mindset mo, mas natural ang magiging daloy ng interview at mas madali kang makakasagot kahit ano pa ang maging follow-up questions. At habang tumatagal ang panel interview, mas lumalalim na rin ang mga tanong ng mga panelists. Hindi na sila basta-basta nagtatanong lang para makakuha ng information. Unti-unti na rin nilang sinusubukan kung gaano katotoo ang mga sinasabi mo. At dito pumapasok ang susunod nating dahilan, which is the number 7. At ito ay nag-exaggerate or hindi na nagiging honest sa kanilang work experience. At may isang malaking pagkakataon
pagkakamali na gusto ko po ninyong iwasan. At ito ay wag na wag po ninyong dadagdagan ang inyong work experience para lang mas maganda itong pakinggan. Bakit? Dahil ang mga panelists ay matagal nang gumagawa ng interviews. Nakakausap na nila ang iba't ibang professionals mula sa iba't ibang industry. So sa madaling salita po, sanay na silang makaramdam kung alin ang tunay at alin ang pilit. Halimbawa na lamang, sabihin nating nakalagay sa resume mo ay isa kang team leader. Tinanong ka ngayon ng panel, how many people are you supervising? At ang sagot mo, mga 20 po. Pagkatapos ay nag-follow up sila. Paano nyo hinahandle ang performance evaluation ng bawat isa? Tapos, bigla kang natigilan. Bakit? Dahil ang totoo, wala ka namang ginagawang performance evaluation. Ang nangyari, pinalaki mo lang ang role mo dahil akala mo, mas lalaki rin ang tsansa mong makapasa. Pero ang naging epekto, mas lalo pang nagduda ang panel. So, ang gusto ko pong tandaan ninyo na mas mabuti ng maliit ang responsibility mo. Pero, kaya mo itong ipaliwanag ng detalyado. Kaysa naman sa napakalaki ng claim mo pero hindi mo naman kayang patunayan. Dahil sa ETF, hindi hinahanap ang pinakamataas na posisyon. Ang hinahanap po ng panelist ay ang tunay mong competencies at ang tunay na experience ay hindi kailangang palakihin. Dahil kusa po itong lumalabas habang ikaw ay nagkikwento. Pero ito, sige, sabihin na nating naging honest ka naman sa lahat ng sagot mo. Pero may isa pa rin pagkakamali na madalas mangyari. At ito ang dahilan kung bakit maraming applicants ang parang okay naman ang sagot ko pero hindi pa rin nakukumbinsi ang panel. At iyan ang pag-uusapan natin sa number 6 na dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang ibang applicants sa panel interview. At ito ay dahil hindi makapagbigay ng specific examples ang applicant. So isa po sa mga pinaka-importanting prinsipyo sa anumang interview ay kailangan wag mo lang sabihin, ipakita mo rin. So maraming applicants ang nagsasabi ng ganito, magaling po ako mag-lead, responsible po ako, good communicator po ako, magagandang pakinggan, di ba? Pero kung mapapansin ninyo, puro description lang ang mga to. Kaya natural lang na magtanong ang panel ng ganito. Can you give us an example? At dito na nagkakaroon ng problema. Kasi kung sasabihin mong mahusay kang mag-lead, ikwento mo ang isang sitwasyon kung saan ikaw mismo ang namuno sa isang proyekto. At kung sinasabi mong mahusay kang mag-solve ng problems, magbigay ka ng actual na problemang naranasan mo sa trabaho at ipaliwanag mo kung paano mo ito nalutas. Dahil kapag may example ang sagot mo, mas nagiging kapani-paniwala po ito. Hindi lang nila ito naririnig, kundi nakikita rin ng panel ang competency mo. Isipin mo na lang, kung may dalawang applicants na parehong nagsabing mahusay silang leader, pero ang isa ay nakapagkwento ng totoong sitwasyon, habang isa naman ay puro general statements lang, sino sa tingin mo ang mas convincing? So, syempre, yung may konkretong halimbawa. Kaya habang naghahanda ka para sa interview, wag mo lang isipin ang mga possible na tanong. Maghanda ka rin ng mga totoong kwento mula sa sarili mong trabaho. Dahil iyon ang hindi mo kailangang kabisaduhin. Dahil buhay mo mismo ang ikinikwento mo. Ngayon, mapapansin ninyo na habang lumalalim ang interview, hindi lang trabaho ang pinag-uusapan. Darating din ang point na gustong malaman ng panel kung naiintindihan mo ba talaga ang kursong pinili mo. At dito rin nagkakamali ang ibang applicants. At iyan ang pag-uusapan natin sa number 5. At ang number 5 na dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang mga applicants sa panel interview ay dahil So, dito ko na po tatapusin ang ating video. At kung nakatulong po ito sa inyo, huwag nyo pong kalimutang mag-like at i-share nyo po ito sa mga kaibigan o kasamahan nyong nagbabalak rin pong mag-ETF. At kung gusto mo pa ng mas marami pang practical tips, guides at sample panel interview questions tungkol sa ETF, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating mga ETF videos. So maraming salamat po sa inyong panonood and see you in my next video. Goodbye!